Hello. Alam niyo, meron ako sa inyong i-share. Hindi masama yung magkaroon ka ng kaibigan na hindi mo nakikita. Hindi ko sinabing hindi nakikita, yung ano yung mga elemento. Hindi ganon. Ang ibig sabihin, yung kachat mo lang, na hindi mo narinig yung boses, hindi mo nakikita yung dalawang mata mo, pero ginagalang ka, nirespeto ka, 'di ba? Sarap nun. Kasi kahit paano naramdaman mo merong gumalang sa iyo. Pero nakaranas din ako ng namura, ininsulto, tinakot. Iyak na lang ako noon, lungkot ako noon. Aminin natin, kaya kayo mga kabataan o sino man, bata matanda, ingat po sa pakikipagkaibigan, social media, kasi mas nakaka-nervyos yun nung hindi mo nakikita, 'di ba? Kasi hindi mo alam. Ngayon, ingat din tayo sa pakikipagkaibigan harapan kasi hindi rin mo alam kung siya ba'y totoo, kasi naranasan ko rin naman yung mabuti ako sa harapan, pagtalikod ko, iba sinasabi. Kasi alam niyo kung bakit. Saan ko nahuhuli? Sa mata. Sa kilos. Sa galaw ng bibig. Totoo yan. Kapag lalo na pag maganda yung trato mo, don't expect na mamahalin ka nila. Kakaibiganin kang tunay. Pero ako naman, thankful ako. Kahit pa paano, yung maliit na tulong na naitulong sa akin, malaking tulong na sa akin yun. Napakalaking. Kaya tinatanaw ko ng utang na loob yun. Kaya lang, minsan, yung mga taong tumulong sa atin, siya pa yung unang lilibak sa atin, siya pa yung unang mananakit ng damdamin. May kasabihan nga, kurutin mo na lang ako kaysa siraan mo ako pag talikod ko. Diba? Mas masarap yung tanggapin tayo ng langgam harapan kaysa naman yung matatalim na salita na susugat sa puso natin. Alam niyo bang paano yun? Hindi man sabihin sa'yo, nararamdaman yun. Kasi walang maitatago sa puso, sa damdamin, lalo na kapag mabuti intention mo. Pinararamdam ng Diyos yun, ilalayo ka niya. Ganun yun. Iwas ka niya.